Mga paalala: maaari lang po na patayin o i-silent ang mga gadgets upang hindi maabala ang mga eksenang mangyayari mamaya. Ilapit ang mga upuan sa isa't isa upang mabigyan ng oportunidad ang kamag-aral na panood ang palabas. Maraming salamat. Lapit na! Bilis lapit nga kasi. Ang daan papunta sa pagkabansa ng Pilipinas ay naging mahirap dahil sa patuloy na pagbabanta ng Espanyol sa dominasyon na nagdala tungkol sa pamamagitan ng invasions mula sa Olandes, British, Inchik, Hapon at Katutubo rebellions. Sa panahon ng Espanyol kolonyal sa Pilipinas, nagkaroon ng mahigpit 30 na paghihimagsik laban sa Espanyol kolonyal na pinapamahalaan ng katutubo ng Pilipino at mga Itchek. Madalas na layunin ng muling ibalik ang mga karapatan at kapangyarihan na ayon sa kaugalian ng panlipi-hepe at mga Tsino na negosyante. Ngunit, sa kasamaang palad, karamihan sa paghihimagsik ay bigo. Mga bata, may idea ba kayo kung ano-ano ang paghihimagsik na naganap? May 3 mga layunin ang Kastila sa pagsakop sa Pilipinas. Una, upang makakuha ng isang bahagi para pagandahin ang trade. Pangalawa, bumuo ng mga kontak sa China at Japan upang paluwakin ang misyonaryong Kristiyano doon. At ang huli ay i-convert ang mga Pilipino sa Kristyanismo. Ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, naakit ang maraming Tsinong lalaking imigrante mula sa China. Ngunit hindi pa man dumadating ang Espanyol sa Pilipinas, mayroon ng Tsina o Tsino na naninirahan dito dahil sa relasyon ng karahian na ngayon ay tinatawag na Luzon at Ming Dynasty. Dahil sa lumalaking bilang ng mga Inchik imigrante, ang mga Espanyol ay natakot. Dito nagsimula ang Espanyol na maghinala sa mga Inchik na humantong sa pag-uusig at panggiligalig, kabilang ang malalaking pagdanak ng dugo o massacres. Ang mga namumuno sa China sa mga oras na yun ay ipinagbawal ang kanilang mga mamamayan na umalis sa sariling bansa. Ang aalis ay may kaparusahan na kamatayan sa kanilang pagbabalik. Para sa kanilang pinuno, ang inabandona ng kanilang inang bayan upang manirahan sa banyaga lupain ay tinuturing taksil sa pagiging inchik. Ang mga otoridad ng Espanyol ay nagpasya na ipaghiwalay ang mga Inchik na imigrante sa dalawang grupo. Parian para sa mga hindi nabago, Binondo para sa mga nabago. Ang patayan at pagpapaalis ay nakalaan para sa mga hindi nabago, habang bahagya naman sa mga nabago. Upang maiwasan ang mabagsik na kapalaran, ang mga Tsinong lalaking imigrante ay nagpa-convert sa Katolisismo sa pamamagitan ng pakikipagkasal sa mga katutubong kababaihan at minagtibay ng Hispanized na pangalan at customs. Isa sa mga massacre ay nangyari noong Oktubre 1603 at ito ay tinatawag na Sangley Rebellion. Ang mga dahilan para sa paghihimagsik ay hindi maliwanag, ngunit tila ito ay nagmula sa paghihinala ng mga Espanyol Arsobispo Benavides laban sa mga Tsino na ambitions upang makontrol sa Pilipinas. Ang Parian ay naging commercial center ng Maynila sa taong 1852. Mailang lugar na hindi nagtagumpay ang mga Espanyol, lalo sa ilang mga teritoryo ng Muslim sa Mindanao at ang pundok rehiyon ng Isla ng Luzon, kung saan ang mga panlipi kultura ay patuloy na umiiral hanggang ngayon.